Smugglers and customs cohort are protected at highest places. They give nine-digit protection money to two persons closest to the center of power. The biggest smuggler at the port of Subic is an ex-congressman. His front consignee enjoyed duty and inspection free privilege. Three new contraband lord it over at the port of Manila. Manila International Container Port, Subic, and Batangas. The first is in his 30s is a naturalized Filipino from China named Mike Ma. Second in his 40s is Chinoy Jing Ang. Third is in his 50s is alias Beverly Perez. Ma and Ang's contact are custom headquarters in Manila, but they never go there, sending only an influential go-between, the brother of a Malacanang bigwig. Yon. So, be guided accordingly. This is an article written about you. Eh, alam mo, yung si Leia Cruz, 2013 pa yan, nahuli na yan namin. Oo. Kaya ako, medyo tinatamad na ako mag-investigate. Imagine, tagal-tagal na yan. It's a common knowledge. Pag magbabait sila pag nag-investigate ka, tapos uulit-uli. Tapos pag nag-investigate ka, magbabait ng a certain time, tapos uulit-uli. Eh, ba't hindi nyo pa ikulong? Para tapos na problema natin. Kasi pag wala kayong ikinukulong, walang madadala. Hindi matatakot. No? Madam Chair. Sample naman kayo. O, Madam Chair, buti pa si Mr. Giles Bondok, siyang intel at yung kanyang intel ay mukhang maganda. Samantalang kayo dun sa Bureau of Customs, hindi niyo ba alam yung mga binanggit doon ni Mr. Giles Bondok na kasasabi na ni Senator Cynthia, yung sila sino ba yun? Tsaka yung mga pangalan, hindi mo alam, don't tell me. Kasi kung sasabihin niyo, hindi ko po namin alam yan, ngayon lang namin nanig, then all of you should resign. Especially kayo dyan sa intel ng intelligence ng customs. CIS ba yan? Yes, sir. The one in charge, sir, would be the Customs Intelligence. And then dapat yung top to bottom, lahat ng taga-CIS should resign kasi buti pa si Mr. Jairus Bondok, alam niya kung sino yung mga smugglers. Kayo hindi. Diba? Sir, I'll ask the CIIS, sir, to send your office a copy of any report relative to these people. Report tayo, what we need is action, not report. Kahit na sino, pwede mag-gumawa ng report eh. Yes, sir. Kaya namin ang Take it nila, sir. So yan pala, binanggit na ng isang diarista. Dapat, alam nila yan. Kasi kung talagang seryoso kayo sa inyo trabaho, ginawa niyo, dapat nahuli ng mga yan. Diba? The fact na hindi sila nahuli at nabanggit pa ng isang kolumnista, ibig sabihin they are really well protected. And who protects them? I don't know. Your guess is as good as mine. Pero alam ko, kayo alam niyo yun. Kilala niyo yun. Thank you, sir. I'll ask again CIIS, sir. Thank you, sir. Madam Chair, medyo maiba kung traffic off topic na konti. There are times na ito ng DA, nagkakaroon po ng parang oversupply ng sibuyas. Most of these farmers, imbis na yung harvest, sabi nila, why would we harvest na samantalang napakamura ng mga sibuyas sa market? Lugi ka na kasi nandiyan yung magandang harvest, tapos nandiyan yung importation, yung smuggling. So, yung NFA nandito ba, is there a way na yung NFA will buy these products? lang ang NFA. Okay, can we come? Rice. Under the rice tarification law. How about vegetables and tulad ng sibuyas, ma'am? Pwede mo ba na FTI daw ang bumili. Nasaan ang FTI? Tanungin natin ang FTI. Bumili ng sisig. Ang mahal-mahal pa eh. the Eastern? Bili, nagulat Oh, ako. parang Oh. tama ng mga farmer kung ganun nga Magkano binili yung sa bita? mga Oo, farmer. tama. Nasaan ang FTI? Andyan. Nandiyan ba FDI? Sumagot ka. FDI. Chair. Bakit di mo kayo bumili? Oh, mahal. Kanino binili yun? Mahiwaga. Oh, ayan na naman. Tama yung price manipulation naman. Sa Bonena, magkano yung bili latest nitong December? Po, high storage. 180, di ba? Madam Chair, nag-start po kaming bumili ng sibuyas December 29. Noong pong December 29, habang nag-uusap po kami ng siguro mga around tanghali po, ang presyo po niya ay 450. Ay,
Mga December 28 po yung meeting namin. Mga around 450 po ang isang kilo. Ang bayad sa inyo? Nung po December 29 po, ang naging presyo po namin ay naging 180 po. Ito po yung pagkakabili po sa amin. Sabi mo kanina, pinakamahal 180. Yan po yung buwan po noong Nobyembre. Opo. Ito po yung December 29. Opo. Sasali din kayo. Kayo pa naman ang puprotektahan namin, sumasali kayo dyan. Ay ma'am, Hindi mawawalang gana kami na protektahan kayo. Ba't kayo kasali dyan? Madam Chair, gusto ko po sanang ipaliwanag sa inyo. Oh, Bakit po kami nag-come up sa presyo na 537? Ito pong sibuyas na to, ang totoo po nito, ito po yung mga sibuyas na dapat po sana aanihin pa natin nitong January. Nagkataon po na itong mga na ating demand ng Disyembre ay sobrang napakalaki. Ang totoo po niya, kung talagang susundin po natin ang maturity ng sibuyas, wala po tayong isusupply ng Disyembre. Kaya po kami, napilitan po kaming anihin yan dahil nga po sa pakiusap ng Department of Agriculture at saka po ng FTI na kami po ay mag-supply ng sibuyas. Ang nangyari po dito, ako po ay nag-commit sa sarili ko po, sa sarili po naming ani ng mga 4,000 bags. At yung pong natitira, kasi po yan, yung pong PO sa amin, aabutin po ng mga around mga 8,800 bags po. Ngayon, ang sabi ko po sa kanila, hindi ko po kakayaning mag-supply ng ganong kadami. Dahil unang-una, ipit po yung araw. Kasi 2 araw lang po, hanggang 3 araw lang po, balik kami mamimili. Hindi naman po kami kako si Superman para mabili po namin yung ganong karami. Imported 100,000 metric tons. Ang shortage lang 30. May natirang almost 60,000 metric tons. Nasaan yun? That could have covered for all the shortage. Nasaan yun? Tanungin natin sa DA, nasaan yun? Hmm?